Ka-express, maaga pa sa schedule pero present na agad sa AJ Edu sa Gilas, Pilipinas. Understandably, yeah, with Kai out, that's a tough loss for us, and really hoping that he can come back soon. Habang si Kevin Kiambao, July 16 pa darating, at si Kai Soto, pauwi pa lang ng Pilipinas. Sa training schedule na nakaset sa July 14 ang second full practice, laking gulat ng mga fans at coaching staff na makitang present na sa bansa sa AJ Edu. Handang-handa nang magsimula kahit hindi pa formal ang session. Constantly in communication with him about his recovery, definitely not just me but all of us as a team have to step up when one of the star players is out. Sa kabilang banda, si Kevin Kiambao ay naiwan pa sa US para sa kanyang NBA private workouts na tinatayang matatapos pa days after the second Gila session. At si Kai, wala man sa lineup pero ayon sa source ay pauwi na rin sa Pilipinas para sumama sa national team bilang moral support, isang cheerleader role habang siya ay nagpapagaling pa rin. Bakit ito mahalaga? Dahil malinaw ang contrast. Si AJ Edu all-in sa Gilas commitment. Si Kevin Kiambao caught between once-in-a-lifetime NBA dream and national duty. Si Kai Soto, kahit hindi maglalaro ay patuloy pa rin nakatali sa bandera. Ipinapakita nito ang iba't ibang uri ng sakripisyo at timing sa loob ng Gilas system at kung paanong bawat isa sa kanila ay may papel pa rin ginagampanan sa darating na FIBA Asia Cup. Pero narito ang tanong, maka-apekto ba ang late arrival ni Kevin sa chemistry at taktika ng Gilas? Makakabawi ba sa early momentum si AJ Edu? At si Kai, kahit nasa sidelines lang, may pwersa pa bang madadala sa kampanya ng Gilas? Well, sa mundo ng Gilas Pilipinas, kung saan bawat araw ay isang paghahanda para sa mas mabigat na laban, walang mas malinaw na pahiwatig ng dedikasyon kaysa pagdating na AJ Edu ng mas maaga pa sa inaasahan. July 14 pa raw ang ikalawang official na practice ng team ayon sa timeline ng coaching staff, pero nitong linggo ay nakitang dumating na sa Pilipinas si AJ dala ang kanyang maleta at determinasyon. Bumalik siya sa bansa hindi para mamasyal, kundi para simulan agad ang kanyang commitment sa national team. Sa likod ng kanyang maagang arrival ay ang hindi matatawarang halaga ng continuity at chemistry, lalo na si AJ ay matagal na ring nawala sa local scene dahil sa kanyang rehabilitasyon at overseas commitments. Para kay Coach Tim, na unang beses ngayong hahawak ng full tournament bilang head coach ng Gilas Seniors, mahalaga ang bawat araw. Isang buong sistema ang kanyang binubuo, hindi lang playbook kundi kultura, kaya't ang pagdating ni AJ ay hindi lang simpleng early check-in, kundi isang aktual na deklarasyon, handa na ako. Para sa mga fans na sumusubaybay ng Gilas, ito rin ay isang moral boost, lalo pat sa panahon ngayon kung kailan maraming players ang humaharap sa conflicting priorities. Nakakahinga ng maluwag ang team sa pagkakaroon ng core piece na present at game ready. Ang papel ni AJ ay hindi maliit, ang absence ni Kai sa loob ng court. Si AJ ang pinaka-natural na interior defender at rebounder ng Gilas sa darating na FIBA Asia Cup. Hindi siya flashy scorer, pero ang kanyang timing, defensive IQ, at length ay asset sa anumang international competition. Ang kanyang maagang presensya ay nagbibigay rin ng mas mahabang oras para makasabay siya sa rotation drills, conditioning at play execution. Isang bagay na hindi basta-basta matutumbasan kung huling minuto ka lang darating. At kasabay ng excitement sa kanyang arrival ay ang malaking tanong kung sino pa ang susunod. Si Kevin Kiambao, na piniling unahin muna ang 5 NBA private workouts niya sa US, ay nakatakdang babalik sa Pilipinas sa July 16, 3 araw pagkatapos ng second Gilas practice. Para kay Coach Tim, ito ay isang acceptable compromise dahil malinaw namang mataas ang potential ni KQ hindi lang sa Gilas kundi pati na sa NBA. Pero sa likod ng pag-unawang ito ay ang hindi may kakailang realidad na ang kanyang absence ay may epekto sa flow ng preparasyon ng team. Dahil si Kevin ang inaasang magiging offensive anchor ng Gilas, lalo na sa wing at stretch big positions, mahalagang makasama siya as many sessions as possible. At kung si AJ ay representasyon ng present sacrifice, si Kevin naman ay strategic delay, walang masama sa paghabol ng NBA dream. Lahat tayo ay gusto siyang makita sa pinakamalaking entablado. Pero sa loob ng national program, may kapalit ang bawat araw na wala ka. Ang continuity, chemistry at leadership ay hindi may tatanim overnight. At sa muling pagbubuo ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Asia Cup,
napakahalaga ng balanse sa pagitan ng commitment at mga opportunities sa labas ng bansa. At dito papasok ang mas malalim na kwento ni Kevin Cabao. At ayon kay Coach Tim, ang dating UAAP MVP at Gilas mainstay ay hindi pa makakadalo sa mga unang practices dahil kasalukuyang sumasailalim sa mga NBA private workouts. Hindi lang isa, kundi 5. Hindi ito basta simpleng exposure. Ito ay actual na interest mula sa mga NBA teams na gustong masilip kung pasok ba si KQ sa kanilang developmental plans. Pero habang exciting ito para sa karera ng isang Pinoy athlete, may kaakibat itong komplikasyon sa sistema ng Gilas. Sa July 14 na ang second full practice ay hindi lamang simpleng ensayo. Ito na ang simula ng pagtatakbo ng mga play, ng defensive schemes at ng core chemistry building sa pagitan ng mga players. Kung wala si Kevin sa puntong ito, may ilang linggo siyang kailangang habulin pagbalik niya sa July 16. Sa international basketball, hindi pwedeng puro talent lang. Ang system execution, instinctive passing, spacing at reads ay nabubuo sa oras ng sabay-sabay na ensayo. At ito rin ang dahilan kung bakit mas maging mahalaga ang early presence na AJ Edu. Sa pagkawala ng dalawang malalaking pangalan, si Kai na injured at si Kevin na nasa US, sa AJ ngayon ang natural leader sa frontcourt ng Gilas. At hindi lang ito sa papel, kailangan ding may emotional at cultural anchor ang grupo. Lalo na sa ganitong transition na bagong coaching staff, bagong uniform at bagong sistema. Ang mga ganitong delay, kahit pa justified, ay nagpapakita kung gaano ka-challenging ang commitment sa ating national team. For Kevin, kung mapili siya sa NBA team, kahit undrafted signee o Summer League invite, malamang hindi na siya makakabalik sa buong Asia Cup campaign. Pero kung hindi matuloy ang kanyang NBA dream ngayong taon, July 16 ang earliest possible return niya at yan ay ayon kay Coach Tim. Pero kahit sa pagbabalik niya, question mark pa rin kung ilang percent ng system ang kayang habulin at gaano kabilis siyang makakasabay. Samantala ang sitwasyon ni Kevin ay kumakatawan sa isang mas modernong problema ng Philippine basketball, ang salpukan ng global opportunity at local duty. Sa isang banda, napakalaking karangalan na maging target ng 5 NBA teams para sa private workouts. Isang patunay ito sa talent level ni KQ at sa evolution ng Pinoy basketball. Pero sa kabilang banda naman, ang delay ng kanyang arrival sa July 16 ay nagpapakita ng isang real-world dilemma na madalas hindi nabibigyan ng sapat na konteksto. Ang hirap ng pagpili sa pagitan ng sariling pangarap at ng tawag ng bayan. Hindi natin masisi si KQ dahil kung makuha niya ang NBA ticket, ito ay panalo rin ng buong Pilipinas. Pero kung hindi man siya makuha, babalik siya sa Gilas na may pressure na agad, limited time to catch up, limited chemistry at malaking expectations. At nandito si Kai, ang tahimik sa nakaraang cycle, sa kabila ng hindi pagiging parte ng active playing roster, confirmed na pauwi na siya sa Pilipinas para sumama sa Gilas bilang moral support. Para sa ilan, maliit na bagay ito. Pero ang kanyang presensya ay malaking tulong para sa Gilas Pilipinas. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.